Magandang gabi po at mapagpala po na araw sa bawat isa. Sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ko. Praise God, hallelujah. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulong. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang dakilang Diyos. Hallelujah. Inaaabot ko po ang isang maulang gabi sa ating mga kapatiran. Purihin po ang Diyos. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulong. Praise God, hallelujah. Purihin po ang Diyos. Hallelujah, hallelujah.
Muli po tayo po'y pinagpala ng Diyos sa napakagandang awitin po na yon, Nasaan Kaya Ako? Kasi po pagka po tayo po ay wala kay Kristo, mga tupang ligaw po tayo. Pag tayo po'y hindi nakaangkla sa salita ng Diyos, tayo po'y talunan. Pag hindi po tayo nanampalataya sa Kanya, ang nakalaan po sa atin ay kapahamakan po at paghatol ng Diyos doon po sa susunod nating buhay. Pero pag may Kristo po tayo sa ating puso, sagot na sagot po natin yung inawit natin, nasaan kaya ako? Ako'y nasa maingat, mapagpala at patuloy po na maibiging kamay ni Kristo. Kaya ako po'y muli pong bumabati sa inyo. Napakalakas po ng ulan dito. I hope diyan po sa Marikina hindi naman po ganun kalakas po ang pag-ulan, ano ho? At tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos kasi sa pagkakataon kanina ho, nandun po sa UST po ay bumaha na first time po na bumuhos ang ulan. Pero nakikita natin as God's plan, bawat patak ng ulan, bawat pagdampi po ng pagpasok ngayon ng ating tag-ulan na, no? Pagbuhos po ng mga patak ng ulan na yan, ay isang pagpapala na nagmumula naman sa Diyos para maibsan naman po ang sobrang init po, ano ho. Mahirap po talagang mag-preach, lalong-lalo na kung napapansin nyo po sa church na talagang punas po ako ng punas. Kasi po, gaya ng naobserbahan ko po, talaga pong mainit. At sana po ay tugunin na po ng Diyos na maayos na po yung ating aircon din dahil po nakaka-drain po at nakakataas din po ng presyon pagka po mainit po talaga. Pero ngayon po ako po yung nagpapasalamat. Kung napapansin nyo po pagka po ako ay nagba-Bible studies, hindi po ako nagpupunas dahil maayos po ang lamig dito, maganda po. Mahirap po talaga pag tayo po ay patuloy ho nagsasalita tapos tagaktak ho yung pawis, punas ng punas imbis nakapag-concentrate po tayo sa mga salita ng Diyos, naaagaw pa po ng kalaban. Di bali po, ako po'y nananalangin na tayo po'y bibigyan din po ng Diyos ng sariling church building natin, lalo't ang mga tinuturo po natin ay mga totoo po at mga dalisay na salita. Imposible po na hindi tayo pagpalain ng Diyos, imposible po na hindi tayo pagyamanin, at ako'y naniniwala makakabili rin po tayo ng sarili nating church building na mayroon pong at least komportable ho na aircon para hindi po nahihirapan ng bawat isa, lalo't nung mga nakaraan po na linggo po habang ako'y nagpipreach, nakikita ko po kayo nagpapaypay po at ako rin po'y dama ko ho kung gaano po kahirap. Ano ho? Kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos, bibigyan din po niya tayo sa habag at awa niya ng ating pong sariling building. Kaya ako po'y nagpapasalamat po dahil umulan po ng malakas kanina, akibat naman po ng pag-ulan po, bumaha din doon po sa aming paaralan. Pinahupa lang natin ang ulan bago naman tayo po umuwi. Kaya ako po ay mula po ngayon nandito po sa amin pong tahanan. Nagpapasalamat po sa lahat ng masugid nating mga tagapakinig at doon nga po sa ginagawa nating serye, yung pong kawakasan po no ng sangkatauhan at kawakasan po ng atin pong sangkalawakan at daigdigan po bilang bahagi ng ating serye doon po sa eschatological doctrine o mga aral tungkol po sa kawakasan. Kaya tayo po ay nagpapasalamat dahil napakabuti po ng Panginoong Diyos sa lahat ng pagkakataon po, at ako po ay nagpapasalamat sa inyo dahil hindi po kayo nakakalimot po na patuloy nandyan po kayo. Binabati natin si kapatid na Andrew, isa po sa ating mga nakikinig ngayon, si Ate Lenny, at gayon din naman po si Demalin. Kamusta na po kayo? Pagka nandyan po si Sister Demalin, nandyan din po si Brother Marlo. Magandang gabi po sa inyo dyan sa Puray. Si kapatid na Rocky Lumalaos, magandang gabi, at lalo na po si Georgie Alejandro. Sila po nila Pastor Elmer at saka si Sister Leia po ay naka-tune in po at palagi pong nakikinig sa atin. Magandang gabi po sa bawat isa sa inyo, no? Lalo na po sa atin pong mga kapatid po na hindi nakakalimot po na mag-pray para po sa gawain po na ito. Huwag po kayong mag-alala, patuloy po ang biyaya ng Diyos na maihatid natin po ang isa na naman pong magandang serye o topic po. Nung nakaraang linggo po, kung kayo po ay nakinig doon po sa ating pagpapahayag ng salita ng Diyos,
ay atin pong natunton at napag-aralan po ang patungo po sa landas ng kawakasan. Naglagay po ng mga palatandaan ng Diyos na tayo po ay papasok na po doon po sa 7 taong paghihirap o yung pong 7 taong kapigatian, pero hindi pa po tayo nakakapasok doon dahil ang mga mananampalataya po ay hindi pa po naaagaw o hindi pa po nadadagit o sa English po, hindi pa po siya nararapture. Kasi yun pong unang palatandaan po tayo po ay mararapture. Bagaman marami pong mga debate, lalo na po ang mga theological scholars po dyan, tayo po we rely on our faith in the Lord Jesus Christ. Kung si Kristo man po ay magra-rapture po sa atin sa pre-tribulation po bago yung 7 years na paghihirap, so be it po. Kung halimbawa po sa kalagitnaan, mangyari din nawa po, come Lord Jesus, yung sinasabi po nating Maranatha, at kung ito po ay sa kahuli-hulihan po, purihin pa rin po ang ating Panginoong Diyos. Ano ho? Wala man pong nakakaalam kung kailan po yung rapture, pero nagbigay po ng mga palatandaan ng ating Panginoong Diyos na dapat po nating panghawakan. At kung kayo po ay sumubaybay po, maraming magpapanggap po na Kristo. Yun po, no? Kaya nakikita nyo po, wag po tayong basta-bastang tumatanggap ng anumang aral na naririnig natin po, Jesus Christ sa mga preaching po, salain po natin at maganda po, nagbabasa po tayo ng Biblia, nakikinig tayo sa salita ng Diyos para ma-identify nyo po kung sino po yung mga bulaan o hindi. Darating po mga kapatid yung alingaw-ngaw ng digmaan, yung sinasabi nating bansa laban sa bansa at kaharian laban sa kaharian. At yan na nga po inapagmamasdan po natin sa mga nangyayari sa ating paligid, magkakaroon ng matinding kahirapan. Matindi po ang hirap ngayon, ano? Maski po mga presyo ng pangunahing bilihin po, ibang-iba nung tayo po'y bata pa sa kasalukuyan, ano ho? May mga gulay, may mga bilihin po nung araw, halos pinupulot lang po natin, ano, pero ngayon po kulang na ho yung 20 pesos, 30 pesos pambili ng ulam. At hindi lamang po yun, dumadami po ang kalamidad, mga lindol, taggutom po, na gaya ng sinasabi po ng kasulatan dun po sa Mateo 24. Hindi lamang po yun, sinabi natin, no, magkakaroon ng maraming mapanlinlang na spirito, no, na salain nyo po. Huwag kayong maniwala po, no, sa bawat espiritu. Kung hindi, subukin niyo sila. Sabi po ng aklat ng unang 1:4, no? Huwag tayong basta-bastang nagpapaniwala sa nagke-claim po na sugo po ni Kristo, tagapagpahayag po ng salita ng Diyos. Ang titignan niyo po yung aral sa kaligtasan. And lastly, of course, magiging masama ang tao. Laganap na nga po ngayon ang pag-ibig sa salapi, makasarili po ang tao, pinupusong po niya ang banal na espiritu, binablaspheme po niya, naroroon po lahat ng paglaganap ng imoralidad. At tayo bilang itinalaga po ng Panginoon na kanya pong lingkod, kailangan manindigan, kailangan tumayo po tayo, kinakailangan mga kapatid na tayo po ay maging sandigan po ng kanyang katotohanan. Kaya yan po ang ating pag-aaralan ngayong gabi po at ang pag-aaral po natin ay tungkol ho sa pag-aagaw ng Panginoon. Yan po yung pinakamalapit na Tagalog sa rapture, yung ibang version po ng Bible, pagdadagit, ano? Ito naman po yung pag-aagaw sa karamihan po ng translation, maging ang Magandang Balita Biblia, pinapatungkulan po ang salitang pag-aagaw kasi we will be caught up in the air, no? Sa salitang Griego po, rapturo. Rapturo, ibig sabihin, we will be caught up, no? Aagawin po tayo, dadagitin po tayo. At tayo po nagpapasalamat sa lahat ng mga kapatiran, saan man kayo dako ng mundo. Patuloy po ako'y bumabati po sa inyo ng isang mapagpalang gabi po mga kapatid. Ano? Binabati ko po ang lahat ng ating mga kapatid po, diyan po sa Estados Unidos, ang buong Cruz family, at lalo na po si Atelina. Malaki pong tulong ang ginagawa po ninyo sa pagsuporta po ng mga gawain ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, lalo na po sa atin pong online, no? Online Bible studies na ginagawa. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay niyo po, Sister Lina, sa patuloy po na pagtulong po sa pastor ng church at sa lahat po ng mga pagpapahayag na salita po. Glory to God po sa inyong buhay.
at gayon din naman po ang atin pong ginagawang pagpapasalamat sa lahat po ng ating mga kapatid. Pinapasalamatan po natin ang ating mga kapatid po sa Peace of Harvest Christian Ministry, lalong-lalo na po ang mga masugid nating taga-subaybay po. Tayo po ay nasa Quezon City ngayon at clear na clear naman daw po tayo ngayon, maging sa Texas po, maging dyan po sa Ohio, sa ating mga kababayan at mga kamag-anak po sa Los Angeles, sa California po, hanggang sa Washington DC at New York, tayo po ay klarong-klarong napapanood. Kaya magandang gabi po sa ating mga kapatid na nasa Canada. I think nagbabakasyon po sila sa Inglaterra ngayon, ang pamilyang Ramos po at ang pamilyang Giron. Magandang gabi rin po kina Eunice po at saka po kay kapatid po, brother husband po niya, no? Brother Nico at ang kanila pong baby. Magandang gabi po sa buong Gutierrez family po sa London at gayon din po kay Jojo Bilog na nakakapanood. Kay Cheryl Bilog po, isang mapagpalang gabi po sa inyo dyan sa Ohio. At tayo po ay bumabati rin sa ating mga kapatid na atin pong nare-reach out, lalong-lalo na dyan po sa gitnang silangan. Sister Aster, magandang gabi po. We hope and we miss you so much at amin pong ine-expect darating ang pagkakataon po, kung di man po kami makapunta dyan, kayo po'y muling makabalik po dito sa Pilipinas sapagkat namimiss na po kayo ng Peace of Harvest Christian Ministry. Lalo na po ako bilang personal na namimiss namin kayong mag-asawa po. Kabiyak ko po si Marlene, we are so thankful po. Lalo na po kina Ivan, magandang gabi po, kina Brian, at kina Teacher Bell, magandang gabi po sa inyo, kay Sophie, kay Chairman Santo Domingo po, sa buong pamilya po, pati po kina Ate Beng, ayan po, no, si Sister Ellen, sa nice afternoon po or morning po dyan, buong pamilya po nila Sister Len, at saka si Alex Dungo, si Sean at ang kanila pong anak. Binabati din natin si kapatid na Renuel at ang lahat po ng kanyang mahal sa buhay at gayon din naman po ang atin pong prayer para po kay Midori at ganun din naman po kay Brother William po at saka po kay Sister Jean Lady. Good evening po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Sa lahat ng ating mga kapatid na ka-online po, kay Ate Melody po, kay Ate Odi po at kay Sister Irma, pinagpalang gabi po. Salamat sa prayer. Salamat po sa araw-araw po na nagkikita-kita po tayo doon po sa ating ginagawang morning prayer meeting. Nagpapasalamat din tayo kay Nanay Soli sa pagsama po ni Nanay Soli po. Namimiss din po namin kayo every morning prayer meeting. We pray for the entire Bautista family sa lahat ng kanilang mga negosyo at sa lahat ng kanila pong mga gawain. Magandang gabi po Nanay Soli, kay Sister Georgie Alejandro. Thank you so much po sa pakikinig ninyo at palagi po naka-tune in ang buong Puray Christian Church sa pamumuno po ni Pastor Elmer at gayon din naman po si Sister Leia. Ayan, si Sister Dolores. Magandang gabi din po kay Joyce Raybuenan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay kapatid na Maribel Raybuenan. Sana po ay natututo po kayo every time na we preach the Word of God and we have the Bible studies. Kay Aileen, Chloe, Marco Villanueva. Magandang gabi po kay Aileen. Marco Villanueva po. Mapagpalang gabi po. Ayan na po si Marlo at saka si Charis Cruz. Good evening po. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos kay Pastor Elmer, sa akin pong dating advisee at co-faculty po sa UST, si Ryan Villegas. Good evening po sa lahat at sumaatin po ang pagpapala ng Diyos. Magandang gabi po sa atin pong pinaka-head po ng mga dumagat, no? Remontado po. Puray Christian Church members, watching po with Lola Lenny po, San Jose. Magandang gabi po, Lola Lenny. At sa atin pong pinuno ng Dumagat Remontoda, magandang gabi po sa bawat isa. Pagpalain po kayo si Randel Hordan Tagal. Magandang gabi po sa inyo. Si Syra Eunice Cruz. Si Belinda Raybuenan Borlado. Ay, magandang namimiss na namin po kayo, Sister Belinda. Si Tilar Salvador, si May po, mapagpalang gabi po sa inyo at lalong-lalo na si Ate Tere. Si Tere.
Ayun po, ayun at umabol pa po si Sister Linda Bacani, ang atin pong masugid na taga-subaybay from Cavite. Regards daw po, sabi ni Papa, Papa ni Marlene po, Sister Linda, Erlinda Figueroa Bacani, at lalong-lalo na sa lahat po ng mga kapatid natin diyan, mga kamag-anak po diyan po sa may Cavite. Kung may hindi man po ako nabanggit, ano ho, maya-maya na lamang po para makapag-proceed na po tayo sa atin pong pag-aaral dahil ang topic po natin ngayon mga kapatid ay may kinalaman po dito sa tinatawag nating pag-aagaw ng Panginoon. Yan, rapture. Okay? At sana po sa pamagitan ng karunungan, ito po yung mga pag-aaral at ginagawa natin pagsasaliksik ng meron pong panalangin at pag-aayuno para ibigay sa atin ang wisdom po para aware po ang bawat isa. Hindi ko po sinasabing accurate po itong mangyayari 100%, ano. Pero mas kinahahabagan siyempre po ng Panginoon Diyos yung nagsasaliksik sa kanyang salita at itinuturo po ng buong buo ang kanya pong mga katwiran. Kaya po bago tayo dumako sa atin pong mga pag-aaralan, inihiling ko po sana na tayo po muna ay yumuko at magpasalamat sa dakilang Ama sa lahat ng karunungan ibibigay niya po sa atin ngayong gabi. Ama naming makapangyarihan, patuloy na kumilos ka, bigyan niyo kami ng liwanag at ng tamang direksyon upang maunawaan po namin ang mga aral po, lalong-lalo na sa mga huling araw. Panginoong Ama, lalo na po itong topic about pagdadagit po o pag-aagaw po ng Panginoon o ang rapture po, maunawaan ng bawat isa. Noong po nakaraang linggo, pinag-aralan po namin sa preaching ang mga palatandaan bago dumating ang rapture at ngayon naman po ipag-aralan namin po sa pamagitan ng paghihimay ng iyong mga salita kung ano po ang gaganap sa rapture. Maraming salamat po, Ama. Ang pinakamataas na papuri, pagkilala at pagdakil at pagpapatawad po ay hinihiling namin sa inyo sa banal po na pangalan ni Heso Kristo. Tayo po ay magsabi ng amen. Muli po, magandang gabi po at tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng atin pong mga taga-subaybay. Sumaati nawa po ang pagpapala po ng Diyos. Magandang gabi po kay Ardre Abukal, pagpalain ka ng ating dakilang Diyos. Ayan. Kaya yun po ang ating sinasabi, ano po yung tinatawag nating rapture. Kasi ang salitang rapture po, hindi niyo po matatagpuan sa Biblia word for word po. Pero ho, yung salita po na raptura o yung sa salita pong Tagalog, yung pagdadagit o yung pag-aagaw, makikita po natin yan. At kung babasahin natin po yung kabuuan po ng unang Tesalonica, doon po yan halos nanggaling, in the book of 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18, doon natin po mauunawaan po kung ano po yung sinasabi po na raptura o yung tinatawag po natin na pag-aagaw na gagawin. Ayan. Kaya po sana bago po tayo matakot, huwag kayong matatakot kapatid, ang rapture po at ang katapusan po ng sandaigdigan hindi po dapat katakutan. Huwag kayong mangangamba kapatid. Ang tanging nangangamba lang ho pag wala tayong Kristo sa ating puso. Pero if we know deep inside that we believe Jesus Christ will redeem us, na si Jesus Christ po, ira-rapture po tayo, wala kayong sakit na mararamdaman dyan kapatid. Hindi nga tayo padadaanin po doon sa 7 taong kapigatian. Hindi tayo pagdadaanin ng Panginoon. Bakit hindi niya tayo pagdadaanin po doon? Kasi mga kapatid, nais ng Panginoong Diyos makuha po kagad ang lahat ng kanyang hinirang upang hindi na po dumanas ng matinding kahirapan. Yung pong maaaring makapagpatatak pa sa Antikristo, mamatay pa sa digmaan na darating po, sa digmaan ng Gog at Magog, at maging biktima pa ho ng mabigat na digmaan na inaasahan sa Biblia, ang Battle of Armageddon po. Kaya instantaneously, bigla-bigla po na mararapture po. Ang tawag ho natin doon ay pag-aagaw po ng Panginoon. Pag-aagaw po. Kaya ang mga talata ng Biblia na atin pong babasahin ngayon, isa-isahin ho natin. Gaya ng sinabi ko, bagaman maliit po, ito pong atin pong screen. Mas maganda po ito kung nailalagay nyo po sa TV ninyo o kaya sa laptop po ninyo. Ako po kung minsan ho ay nasa iPad lang at sa maliit po na aking laptop. Pero tignan nyo po, nilagyan ko ng kulay kasi meron pong naisliwanagin ang Diyos patungkol po sa pagdadagit niya o
dun po sa kanyang pag-aagaw. Ang atin pong Bible studies, pinamagatan nating ang pag-aagaw ng Panginoon, or sa English po, the rapture of our Lord, no? Ang sabi po ng unang Tesalonica, dito po sa 4:13 hanggang 18 ay ganito. Ano po sabi ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 15? Ito po muna. Sabi po dito sa kulay pula, no ho, ngunit hindi namin ibig na kayo ay hindi makaalam, mga kapatid. Tungkol sa mga nangatutulog, ito po yung mga nangamatay, no ho, tungkol sa mga nangatutulog, upang kayo'y huwag mangalumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Verse 14 po, from 1 Thessalonians chapter 4, verse 14 naman po. Sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang mga nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Hallelujah! Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa mga nangatutulog. Purihin po ang Panginoong Diyos. Ano ho? Napakaganda po. Binibigyan tayo ng pag-asa po ng Panginoong Diyos na gusto niya malaman natin ang tungkol sa rapture. Hindi po pwedeng itago ng pastor ang mga aral na ito. Hindi po pwedeng hindi alam ng pastor po ito. At kailangan niya na ituro sa lahat ng tagapakinig niya kasi utos po ng Panginoon yan. Sabi kanina, ngunit hindi namin ibig na kayo'y hindi makaalam, mga kapatid. Ang gusto po ng Panginoong Diyos, malaman natin kung ano po mangyayari doon po sa pagra-rapture. At bilang pagpapatuloy, doon po sa unang Korinto, sa unang Tesalonica 4:16 hanggang 18, sabi po dito sa verse 16 naman po, sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit. Okay? During the time of rapture po, ang Panginoong Hesukristo po ay bababa mula sa langit na may isang sigaw, may isang tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira pa ay aagawing kasama nila sa alapaap. Sabihin nyo nga po, aagawin kasama sa alapaap. Ano po yung alapaap? Yun po yung ulap. Yun po yung rapture. So yung salitang rapture po sa Tagalog, aagawin tayo na kasama nila sa alapaap upang salubungin natin ang Panginoon. Bumababa po mula po sa langit. Makakasama natin si Kristo. Bumababa po upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y nasa Panginoon na tayo magpakailan pa man. Hallelujah! At sabi po ng verse 18, kaya mangag-aliwan kayo sa isa't isa sa mga salitang ito. Purihin po ang Diyos. Napakaganda po nang ipinapahayag sa atin ng Panginoon, na talagang pag tayo po'y aagawin kasama sa alapaap, mga kapatid, napakalaking pagbabago po ang gagawin ng Diyos. Sabi ng Biblia, ang katawan po na gawa po sa dugo at laman ay hindi pwedeng makapasok sa langit. So there will be a glorified body. Kahit tayo pa'y nabubuhay, ipanalangin niyo po yon, nadatnan po tayo ng Panginoong Diyos na tayo po'y buhay pa, sapagkat hindi na tayo makakaranas po ng kamatayan o ng pagkabulok ng ating katawan. Pag tayo ho ay na-rapture ngayon, lalong-lalo na meron tayong pananampalataya, tama ang ating puso sa Kanya, ang relasyon natin maayos sa Diyos, tayo po'y mara-rapture, kapatid. At ang unang-unang babaguhin po sa rapture, siyempre po yung katawan natin na nabubulok. Kaya nga ho, sa gabing ito, layunin po ng Bible studies na ito na at least mabigyan po tayo ng kaalaman. Sabi po kanina, ngunit hindi namin ibig na kayo'y hindi makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog upang kayo'y huwag mangalumbay. Ang problem po kasi sa atin, namatay yung ating mahal sa buhay, talagang proseso po, di ba, paulit-ulit nating sinasabi, itinakda na po sa tao na siya'y mamatay ng minsan, at pagkatapos po ay paghuhukom sa Hebreo 9:27, at sa atin pong pinag-aaralan din po sa aklat ng Mangangaral 3:2, may panahon na ikaw ay ipinanganak, may panahon din naman na ikaw po ay
mamamatay. Kaya nakatakda po talaga ang panahon na yan. Ang ipanalangin po natin, dumating po si Kristo nang hindi pa tayo namamatay ho. Whether mamayang gabi o kaya po'y bukas, sa darating na linggo o sa darating na buwan. Mahalaga pong ipanalangin natin ho yun para hindi na tayo makaranas ng kamatayan. In a twinkling of an eye po, tayo po ay magiging glorified body. Di ba tayo na-excite nun? Hindi po nakakatakot yan. Para po kasi ako'y nakarinig po nung nakaraang linggo po na nakakatakot yung preaching. Hindi po nakakatakot po ang preaching po tungkol sa pagdadagit o pag-aagaw o yung tinatawag nating rapture. Kasi yan po ang inaasam-asam natin. Kaya sa flow ng ating gagawin po na pag-aaral, ipakikita ng Panginoon, hindi kayo kinakailangan mangamba eh. At dito po sa pag-aaral natin, pakita ko ho yung timeline sa inyo, no ho, na hopefully po, dito po, ayan, sana nakikita po natin, ano, dito po sa timeline na atin pong ipinapakita sa inyo ngayon, ayan, di ba napapansin nyo po, meron tayo ritong tinatawag ho na present church age. Ayan po yung timeline lang para meron po tayong idea sa pag-iisip natin. Nandito po tayo sa kasalukuyan po na tinatawag nating present church age, no? Yung mga church po na yan po yung mga nananampalataya kay Kristo na sila po ay tinubos sa kanilang mga kasalanan at nananalig po na si Kristo po ay nabuhay na mag-uli. Yan po yung mga ni-redeem ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga mga iingat tayo, no? Wala po sa pangalan po yan. Kahit ho, Puray Christian Church ang pangalan po niyan, or Jesus is Lord Church po yan, o kaya po Victory Christian Church yan. Basta po ang isang mananampalataya ay tumitingin kay Kristo at nananalig kay Kristo sa ginawa niya pong pagliligtas sa krus ng Kalbaryo, maliligtas po yan. Kaya nga lang ho, yung present church age po natin ho, na-infiltrate po ng iba't ibang mga kulto, nakapangalan din po sa pangalan ni Kristo. At ang bida po sa church nila, siyempre ho, yung leader, hindi si Kristo. Ang sinusunod po, yung kanila pong mga dakilang sugo, yung kanila pong mga dakilang apostol, dakilang leader, yung pong most sensible preacher, yan po yung sinusunod nila, the good man of the house. Pero kung makikita nyo sa kanilang bunga, hindi talaga nananalig po kay Kristo yan. Ang pinananaligan po niyan, yung kanilang mga pinuno na mga leader po ng kulto. Kaya sa akin po, hindi po malaking issue po yung pangalan po. Lalong-lalo na, gaya po natin, Peace of Harvest Christian Ministry. Ang tinitignan po ng Diyos, yun pong relasyon ng tao, yung kanyang ugnayan po doon kay Kristo, na sabay nanalig. Siya ba po ay may pananampalataya sa ginawa na pong tapos na, no, na trabaho ni Kristong iligtas tayo sa krus ng Kalbaryo. Pag wala po, kahit na kayo po ay malaking church, kahit na puro kabutihan ginagawa ninyo, hindi pa rin po kabilang dun sa present church age po yan. At mapapansin ninyo, dun sa present church age po, meron tayong tinatawag dito, ayan po, na magaganap po na rapture. So yung rapture po na yan, lahat po ng mga tunay na churches po ng Lord, sa isang kisap mata po, mawawala po yan. Kailan po mangyayari yan, Pastor? Yung pong pinag-aralan natin na preaching nung nakaraan pong linggo, kung maganap po yung mga bagay na yon, yung pong lalabas na yung mga nagpapanggap na sila'y Kristo, lalabas na po yung pong mga matinding kahirapan, yung mga iba't ibang kalamidad, yun pong mga mapanlinlang na espiritu, lalabas na po yung mga masasamang tao. Pag nakita nyo po, anytime po yan, biglaan po yan, kapatid. Kaya nga ho, isang malaking kaguluhan ng magaganap po. Bakit ho magkakaroon ng matinding kaguluhan? Biro nyo po, lahat ng mga bata ho, ang bata ho'y irarapture yan, kapatid eh. Lahat ng mga sanggol po, alimbawa kapapanganak nyo lang po, no? Hindi naman kayo mananampalataya. Yung anak nyo, maski doon po sa loob ng ospital, mawawala po lahat yan. Yung mga bata po, pumapasok sa kinder, mga elementary po, wala pa masyadong kamuang-muang, mararapture po yan, kapatid. Iiyak kayo ng matindi kung hindi kayo makakasama kasi iisipin nyo po, kinidnap yung mga anak ninyo, tinangay po ng mga masasamang loob kasi sa isang kisap mata po.
At gaya ng ipinaliwanag ko, paano po kung Kristiyano po yung piloto at kayo po'y nakasakay doon? Magka-crash po yung eroplano dahil mawawala po yung piloto ninyo. Mawawala po yung nagdadrive po ng inyong bus kung Kristiyano po yon. Mawawala po yung kapitan ng barko. Mawawala po yung mga kapatiran po sa church. And my earnest prayer po, lahat tayo ay madagit. Kasi doon po sa Left Behind, na pelikulang pinanood natin, naiwan po yung pastor, naiwan po yung piloto, no? Hindi nag-crash yung eroplano niya, naiwan siya, tuwan-tuwa sila. Pero ang malaking palaisipan doon, bakit siya naiwan? At gaya po ng napanood natin na Left Behind po, dahil po yung piloto ay marami po siyang mga hindi tamang relasyon. Ang asawa niya po ay na-rapture, dahil loyal po sa kanya, patuloy na nananalig kay Kristo, pero siya naiwan. At ang masaklap po, yung pastor po na nagpipreach sa church, naiwan. Dahil po sa kanyang pagnanasa na yumaman siya at gamitin niya po ang church para magkamal po ng maraming salapi. Kaya po, mara-rapture po muna yung church diyan at pagkatapos po, meron po, ito nakikita nyo yung linya na yan, meron pong 7 taon po ng tinatawag nating kapigatian or 7 years tribulation. 3.5 years po niyan, pasimula po ng digmaan ng Gog and Magog po. Yan po yung tinatawag nating beginning of sorrows. Pasimula po ng Gog and Magog. Doon po sa kalagitnaan yan, after 3.5 years po, papasok po dyan mga kapatid, yung tinatawag po nating desecration of the temple. Itatayo ho yung templo ng Diyos at yung Antikristo po'y uupo sa templo ng Panginoon. He will be a man of peace, tao na mapagpayapa, i-unify niya po ang buong mundo at ipapasailalim niya ang lahat ng pamahalaan sa kanyang kapangyarihan. Pero ito po yung Antikristo. At pagkatapos dito po sa 3.5 years naman po napapasok, dito po natin makikita yung Battle of Armageddon. Ito pong Battle of Armageddon, matindi pa po sa World War I and World War II po ito. Sapagkat kalahating bilyon pong tao ang mamamatay sa mundo. Ito po'y pangungunahan po ng mga malalaking bansa po laban sa Israel. Hindi natin alam kung sino-sino po yung mga bansa na yan. At pagkatapos po niyan, mga kapatid, nitong matinding Great Tribulation na yan, doon na ho ise-separate. Ayan po, yung pagbabalik na ni Kristo after po niyan. At sa pagbabalik ni Kristo po, ise-separate po niya yung pong mga tupa doon po sa mga tinatawag po nating mga kambing. And then we will reign with the Lord Jesus Christ 1,000 years of millennial reign. Yan. Lahat yan pag-aaralan po natin. And then God will have its final judgment. Ayan po, yung battle na, pinakamatinding digmaan po ng mga anghel at ng mga demonyo po, at pagkatapos ay ibubulid na po si Satanas sa kanya pong kaparusahan sa naglalawang apoy, kasama na rin po ang lahat ng sumunod sa kanya, at babaguhin na po ng Panginoon. Ito po yung eternal state natin at tayo po ay magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. These are the timelines of the end of times, na kailangan aware po ang bawat mananampalataya. Pero kung napapansin nyo po, hindi pa dumadating po yung rapture. At pag dumating po yung rapture, halimbawa lang po, yun po yung ating sinasabi, sana po wag po kayong maiiwan, wag po akong maiiwan. Kaya po dito sa aralin na ito, paano po ang gagawin namin para hindi po kami maiwan? Ito na po ang ating pag-aaralan ngayon. Alam nyo, doon po sa ating mga binasa, gusto kong i-share sa inyo mga kapatid, yung mga katotohanan. Sabi dito sa ating binasa layunin ng Diyos na malaman natin ang pag-asa kay Kristo. Kailangan malaman natin, itinuturo ng pastor, itinuturo po sa lahat ng church, na may darating po na pag-aagaw, may darating na rapture. At kailangan ituro ng church po, ang kasalanan po ang siyang magbubulid sa atin sa impyerno. We have to repent. Tayo po humingi ng tawad at magbalik loob sa Diyos. Kilalanin natin ang ginawa po ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Manalig tayo na siya po'y naghugas ng ating kasalanan, na hindi natin magagawa pong mailigtas ang ating sarili. Manalig tayo sa Kanya sapagkat yun po ang magbibigay sa atin ng karapatan na tayo po ay marapture at makasama niya po doon po sa buhay na walang hanggan.
So ano pong sabi dito sa unang Tesalonica 4:13? In the book of First Thessalonians chapter 4 verse 13, sabi po dito mga kapatid, ngunit hindi namin ibig na kayo ay hindi makaalam. Mga kapatid, tungkol sa mga nangatutulog, upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Ang mundo po natin tinuturo po, pag namatay po ang tao, katapusan na, wala ka ng pag-asa, wala ka ng buhay pa na kinakaharap. That's the end. That is the cessation of life. Mali po yun, kapatid. Dapat nating ituro po, lalong-lalo na sinabi po rito ng ating Panginoon, ngunit hindi namin ibig na kayo'y hindi makaalam. So anong gusto ng Lord? Makaalam lahat. Lahat po ma-sharean ng gospel. Malaman po na may buhay pa. Kahit mamatay po tayo, mabubuhay po muli ang katawan natin at ang kaluluwa natin. Dahil yan po ang pinag-aaralan natin, yan po yung mga salita ng Diyos. Uulitin ko po, layunin ng Diyos na malaman natin ang pag-asa kay Kristo. Ang mundo po na ito ay walang pag-asa. Ang mundo po na ito ay hindi po naniniwala kay Kristo. Kaya po kayo, may nakikinig pong 24 ngayon sa akin at nanonood. Tayo po, kaya kayo nakakapanood ngayon, binigyan tayo ng pag-asa ng Diyos para makilala po natin yung kanyang plano, at ang plano ng Diyos, isama niya ang lahat ng nananalig sa kanya sapagkat yun ang pag-asang binibigay sa atin ni Kristo. Layunin ng Diyos na malaman natin ang pag-asa kay Kristo. There is still hope. May tsansa po tayo, hindi tayo completely gagapiin ng Diyos. Hindi tayo parurusahan ng Diyos, hindi tayo ibubulid ng Diyos doon po sa nagbabagang apoy ng impyerno. Bakit? Mahal tayo ng Diyos. Binigay niya nga yung kanyang bugtong na anak. Nais ng Diyos manalig tayo, na tinubos tayo ni Kristo at wala kang magagawa kung hindi po tayo mananampalataya kay Kristo. Yun po yung good news. Ipamalita natin po. Anytime magra-rapture, kapatid. Kaya nga po, ito po'y napapanahon na mga aral. Ito po ay natatamang mga aral. Gusto ko pong ipahayag sa inyo anytime po magra-rapture. Kaya mga kapatid, ayaw po natin na maghiwa-hiwalay ang mga pamilya, ang mga anak nyo po ay mawala, ang lahat po ng atin pong mga gawain po ay masawalang bahala po. Purihin po natin ang Panginoong Diyos. Ayan, medyo nakat po tayo ng kaunti, pero muli po tayong babalik. Papasalamat tayo sa kabutihan ng Panginoon. I know po, ako po'y naririnig ninyo, medyo nagkakaroon lang po ng malakas na pag-ulan. Ayan po. Salamat po at muli po tayong nakabalik po on air. Kaya yun po yung sinasabi ko mga kapatid, ilagak natin po ang pag-asa natin kay Kristo sapagkat nais po ng Diyos na tayo ay makaalam na meron pong pag-asa kay Kristo. Uulitin ko lamang po mga kapatid, sabi po ng banal na kasulatan, ngunit hindi namin ibig na kayo'y hindi makaalam. Mga kapatid, tungkol sa mga nangatutulog o tungkol sa mga nangamatay, upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng iba na walang pag-asa. Lahat ng mga kakilala nating nanalig kay Kristo, the good news is, sila po'y bubuhayin po in the last days. Tayo pong nabubuhay ngayon, maganda po ang ating hinaharap. Lalo na kung nananalig tayo kay Kristo. Anytime pag dumating si Kristo, hallelujah, mawawala po tayo, mararapture po tayo. Pero mga kapatid, titiyakin natin dapat na ang puso natin patuloy na nananalig po kay Kristo. Ano pa ho yung nais ng Diyos na malaman natin? Ikalawa po, layunin na isama ni Jesus ang lahat ng mananampalataya. Walang maiiwan. Wala po mga kapatid na nananalig ako kay Kristo at ako po ay nagsisi sa aking mga kasalanan. Bakit ako naiwan? Pagka po kayo'y buong-buong puso na nag-alay po ng pananampalataya nyo kay Kristo, talagang tinalikuran nyo yung kasalanan at bilang bunga ng inyo pong pananalig, namulaklak kayo sa lahat po ng mga bunga ng banal na Espiritu. Yan pong love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, self-control, lahat po namunga yan. Kapatid, imposible po na hindi kayo mararapture. Ang Panginoon po ay matuwid at makatarungan. At kung kayo po, mga kapatid, ay nagmahal sa Kanya, hindi kayo kakalimutan ng Diyos. Hanggang sa Kanyang muling pagparito, kasama po kayo sa Kanyang pag-aagaw at sa Kanya pong pagdadagit.
Sabi po ng ikalawa, layunin na isama ni Jesus ang lahat ng mananampalataya. Basahin ko po ang sinasabi ng unang Tesalonica 4:14. So sabi po ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 14, sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na mag-uli, at gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus, ano pong gagawin niya? Basahin niyo po itong nakakulay blue. Dadalhin ng Diyos na kasama niya. Can we all say amen? Purihin mo, Panginoong Diyos. Nananampalataya po tayo, buong puso po natin na si Kristo po namatay para sa ating kasalanan at siya po'y nabuhay na maguli. Jesus Christ is alive. Kaya po tinalikuran natin ang lahat ng uri ng kasalanan, tinalikuran natin ang hindi pagpapatawad, tinalikuran natin ang lahat ng immoralidad po. Bagaman nagkakasala pa rin tayo, patuloy tayong humingi ng tawad in the day of rapture. Kasama ka kapatid, kasama po ako. That's the good news. So, yan po ang magandang balita. Bakit ho? Gaya ng sinasabi natin kanina, layunin po ng Diyos na malaman natin may pag-asa kay Kristo. At layunin na isama ni Jesus ang lahat ng mananampalataya. Walang maiiwan po dyan. Wala pong palakasan kay Kristo. Basta po ang puso natin buong-buong nanalig sa Kanya at tinalikuran natin ang ating kasalanan dahil iniibig natin si Kristo, higit sa ating buhay, higit sa ating pamilya, higit sa mundong ito. Rapture ang aabutin mo kapatid, makakasama natin si Kristo. At hindi lamang yon, ikatlo mga kapatid, may isa pang layunin na itinuturo sa atin ang Panginoon. At ito pong layunin na ito, matatagpuan din natin sa unang Tesalonica 4, doon po sa 15 hanggang 16. Tignan niyo po, layuning isama ni Jesus lahat ng namatay at lahat ng buhay na nanalig po kay Kristo. Ibig sabihin po, if you place your trust upon the Lord Jesus Christ, kahit ikaw ay namatay na, kahit ikaw po ay buhay pa, kasama ka pong dadagitin ni Kristo at aagawin po sa alapaap. Mga kapatid, may mga nagtatanong po sa akin, Pastor, na nakokonsensya po ako kasi ang aming mahal po na Padre de Pamilya pinakremate po namin. Pastor, paano ho ba yun? Na nalunod po yung aming kapatid, hindi na namin matagpuan. Nag-crash po yung eroplano, bumagsak po yung mga mahal namin sa buhay po, wala na pong nakuha sa kanilang mga katawan. Mararapture pa rin po ba sila? Opo, sila po ay patuloy na mararapture mga kapatid dahil yun po ang sinasabi ng atin pong Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah. Wala po sa uri ng kamatayan po yan. Wala po sa uri po ng dumarating po na anumang mga paraan na tayo po ay pumanaw. Basta po tayo'y nanalig sa Diyos, tayo po ay mararapture. Yan. Purihin po ang Panginoong Diyos. Kaya kung may mga tinatanong mo tayo, yung paraan ho ba ng kamatayan talaga hong magdudulot po ng pagdadagit sa atin, anuman po yung uri ho. Yes, hindi ho tayo mawawala ho dun po sa plano ng Diyos na dakitin po tayo kasi kasama po yan dun po sa sinasabi ng ating Panginoon. No? Basta po tayo nanampalataya, hindi tayo pababayaan po ng ating Panginoong Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. Ayan. So at least nalalaman nyo na ho na tayo ho dadagitin. Layunin po na isama ni Jesus ang lahat ng namatay at buhay na nanalig sa Kanya. Ulitin po natin ang sinasaad po rito, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon. Tayo po yon, buhay pa, hindi pa tayo namamatay, ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa mga nangatutulog. Sabay po, sabay, lahat yung mga nangamatay. Palagay nyo po, mas nauna po tayo, no? Niloob ng Diyos na mamatay tayo. Tapos after 50 years, yung inyo pong mga anak, yung inyo pong mga pinsan, buhay pa, halimbawa lang ho, o kay mga apo po ninyo, sabay po yan. Kung kayo po'y namatay, kayo po'y dadagitin. At kung halimbawa, kaapu-apuhan nyo'y buhay pa, naging Christian po,
dadagitin din po, magkikita-kita tayo doon po sa alapaap, sa hangin, sasalubungin natin po si Kristo. Basta ho, layunin po ni Kristo na isama ang lahat ng namatay at ang lahat ng buhay na nananalig po sa Kanya. That's the good news. Ayan. Saan tayo dadali ng Panginoon? Saan po tayo ipupunta ng Diyos? Mga kapatid, the good news is, pag na-rapture po tayo, hindi na tayo mapapahiwalay sa Diyos. We will reign with the Lord Jesus Christ doon po sa tinatawag nating millennial rule of Christ. Pagtapos po yan, ng tinatawag nating 7 years tribulation, ano ho? Pag-aaralan din po natin, ano ba yung 1,000 years of reign of Jesus Christ? Wala po ang diablo niyan. Binulid po doon po sa pinaka-kalaliman po ng impyerno. Hindi siya makakilos. Kaya panahon ng katarungan, 1,000 panahon po na ang tao po ay may kapayapaan at kasama po natin siya lahat ng mga na-rapture po dyan. Jesus Christ will reign together with all the saints in Christ. Bakit to? Kasi ang layunin ng Diyos, tayo pong mga na-rapture, makasama na sa panibagong langit at sa panibagong lupa. Sabi po ng ika-4, layunin po ng Diyos na makasama natin si Jesus magpakailan paman. Pakitype nyo nga ho dyan, makasama si Jesus magpakailan paman. That's the ultimate goal, kapatid. Makasama natin si Kristo magpakailan paman. Binabati natin yung ating mga ibang mga kapatid, ano ho? Si kapatid na Christine Gado, si kapatid na Jean Cariaga, magandang gabi po. Si kapatid na Aljon Llorente, Lenny Cruz San Jose, si Ardre Abucal po, Tiller Salvador, Rosalie Jordan Tagal. Maraming salamat po. At gayon din naman po si Ate Emmy, binabati po kita. Sana po mabilis po yung paggaling po ninyo, ano ho? Lalong-lalo na po si Ate Lenny rin at saka si Demaline ulit at saka si Marlo. Magandang gabi po sa bawat isa sa inyo. So gaya po ng ating pinag-aaralan, ika-4 ho, layunin ng Diyos na makasama natin si Jesus magpakailan paman. Salamat po kay kapatid na Eileen Morco Villanueva. Sinulat niya makasama si Jesus magpakailan paman. Ayan. Purihin natin ang Panginoon. Kaya po mga kapatid, ito pong layunin po ng Diyos na ito, mahalaga. Layunin ng Diyos na malaman natin na may pag-asa kay Kristo. Layunin po ng Diyos na isama po ni Jesus ang lahat ng mga mananampalataya. Layunin na isama ni Jesus ang lahat ng mga namatay, ang lahat ng mga buhay na nanalig sa Kanya, by rapture po yan. At layunin ng Diyos na makasama natin si Jesus magpakailan paman. Huli sa lahat, kapatid, yan po, sinasabi po natin, ano, mahalagang layunin po ng Diyos yan na tayo ho talagang i-rapture niya Lahat ng nanalig hindi po kasi lahat mararapture. Sabi po dito sa pinag-aaralan natin, layunin din ng Diyos na mangag-aliwan tayo sa isa't isa. Aliwin natin. O kapatid na Juan, kapatid na Leia, kapatid na Georgie, dapat to aliwin natin ang isa't isa. Magpakasipag tayo sa gawain ng Panginoon. Palagi tayong manalangin sa Diyos. Kung may nagagawa tayong kasalanan, ngi tayo palagi ng tawad. Ibigin natin ang kapwa natin. Pag may umaalimura sa atin, i-pray natin, ibigin natin lalo. Kasi hindi nila nauunawaan pa ang layunin ng Diyos. At pag isagawa po natin yan, magpalakasan po tayo ng loob. Aliwin natin ang isa't isa. O kapatid, kahit na may sakit ka, meron kang cancer, aaliwin kita sa pangako ng Diyos. Ang lahat ng pagpapagal mo sa Panginoon ay hindi mawawala ng kabuluhan. Purihin natin po ang Panginoong Diyos. Your labor in the Lord will not be in vain. Ayan po. Kaya patuloy lang tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Patuloy po natin siyang bigyan po ng magandang pagpupuri po at pagpapasalamat. Ayan. Kaya po tayo po ay patuloy na nagbibigay po ng kaaliwan sa ating pong Panginoong Diyos sa pamagitan po ng ating pananampalataya sa Kanya. Kaya po layunin ng Diyos, ang sabi po rito, na mangag-aliwan tayo sa isa't isa. 1 Thessalonians
chapter 4 verse 18, mga kapatid. Ano, ayan po yung sinasabi sa atin ng Panginoong Diyos eh. Mangag-aliwan lang tayo at tayo ho lalong maiingganyong manalangin kada umaga. Mangag-aliwan ho tayo, maiingganyo po tayong magpasalamat sa Diyos araw-araw at mangag-aliwan lang ho tayo kahit may terminal cancer ka pa o kaya po may diabetes ka o kaya may mabigat ka na karamdaman, basta't mangag-aliwan po tayo ang utos po ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, ang Panginoon po ay nalalapit ng pumarito. Gaya po ng pinag-aaralan natin, ano ho? Sabi po ng atin pong timeline in the end of times, ayan po. Naririto na po tayo sa tinatawag po nating present church age. Nandiyan po tayo sa present church age. Ano? Ito po yung 2025. Anytime po, kung mapapansin niyo po rito, itong napakahaba po na ito, no, na atin pong pinag-aaralan, anytime po, mararapture ang church. Tiyak na tiyak ho yan. Tayo ho na mga nanampalataya kay Kristo ho, hindi na po daranas nito pong linya na ito, 7 taong kapigatian. Yung first 3.5 years po, pasimula po ng kahirapan. At pagkatapos po niyan, papasok po tayo sa pagtatayo po ng templo at pag-upo po ng Antikristo. Magkakaroon ng matinding digmaan, yung Battle of Armageddon po, bilang pagtatapos po ng Great Tribulation. At pagkatapos po niyan, mga kapatid, palalayain po si Satanas mula po doon po sa kanyang kailaliman, ano ho, at makikita nyo po, magkakaroon po ng millennial rule si Christ. At darating ang pagkakataon ho, hahatulan na po ang lahat ng mga hindi nanalig sa Kanya at tayo po na na-rapture, tayo po na nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang good news po mga kapatid, tayo po ngayon ay makakasama na ni Kristo sa paglilingkod po dito sa buhay na walang hanggan. Kaya yun po ang magandang plano ng Diyos po sa atin, ano ho, lalong-lalo na to the timeline of the end times. Huwag tayong mawawala ng pag-asa po sa Diyos, mga kapatid. Bilang pangwakas po, may pahayag po ang Diyos dito po sa unang Korinto 15:51 hanggang 52. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 52 ay ganito. Narito at sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Ano po ibig sabihin nun? Yung mga buhay pa, babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, hindi po yan matagal na proseso. Biglaan po yan, kapatid. Ano? Sa huling pagtunog ng pakakak, makakarinig po tayo ng trompeta. Sapagkat tutunog ang trompeta o ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Tayo naman ho na mga buhay pa ay babaguhin naman po ng ating Panginoong Diyos. Kaya sana po mga kapatid, hindi po nakakatakot na aral po ito. Huwag kayong magugulumihanan po na nakakatakot, baka hindi ako masama. Masasama kayo't masasama basta buong-buong pananalig ninyo kay Kristo. Wala sa aming mga pastor, hindi po sa church membership, hindi po sa mga magagaling na gawain natin sa church. Bunga lang ho yun ng pananampalataya. Pero pag naglaga kayo ng pananalig kay Kristo, 100% po. Tayo po'y aagawin, dadagitin, kailan pa man makakasama na tayo ng Panginoon sa buhay po na walang hanggan. Purihin po natin ang Panginoong Diyos. Tayo po'y natapos po muli sa isang magandang gawain po ng ating Panginoon at nagpapasalamat po tayo sapagkat bagaman malakas ang ulan, tayo po'y niloob ng Diyos na naman po makapagpahayag na kanyang salita. At bukas po, excited na naman po tayong magkita-kita po sa mga panalanginan. Kaya mga kapatid, ako po'y taos-pusong nagpapasalamat. Hindi kayo bumibitaw sa serye na ito, no? Yung atin pong mga huling araw po na mga assessment po natin and evaluation po, lalong-lalo na sa pagdating ni Kristo, para po malaman natin ang buong katotohanan. Sa gabi po na ito, tayo po'y nagpapasalamat din at patuloy na niyayakag natin ang bawat isa po. Kung kayo po'y natatouch at nagsusupport po sa gawain pong ituro po ang buong katotohanan, nangangailangan din po ang Church ng Panginoong Diyos na mga operational expenses pong ginagamit natin
lalong-lalo na kapatid sa mga pagpapahayag ng salita ng Diyos, sa mga elektrisidad na ginagamit, at gayon din naman po sa pagpapagawa po ng ating aircon. Kung kayo po'y tinatouch ng Panginoong Diyos, sana po kaawaan nyo rin po yung pastor po ninyo. Sobrang init po talaga. Siguro po napapansin nyo naman pagka po tayo ho ay nagpipreach. Sana po para gumanda pa rin ang kalusugan po ng pastor ninyo at hindi po naman tayo magkasakit po. Sobrang init po sa harapan. Sana po sa pamagitan po ng mga tulong po na pwede nating iabot, naririto po yung atin pong BPI Peso account po para kahit paano po maipagawa po natin yung aircon po natin. Ang BPI account po natin, Peso account po ay 009733-0147-22. Kung dollar account naman po, sa lahat ng mga babautismuhan po nating mga kapatid, bibili po kami ng gown. At sa mga nakakarinig po, sa mga kapatid nating nasa abroad po, malaking tulong po. Kung mabilan po natin sila ng mga baptism gown po, 32 po ang magpapabaptize sa church. 32 po. Pasalamatan natin ng Diyos po, napakadami po niyan. Kaya po ang BDO dollar account natin, kung nare-reach out po mga kapatid natin sa abroad, ay 1003303184889. Kung kayo po ay nabe-bless at kayo po ay naririto po sa Pilipinas o kaya po ay nasa iba't ibang bahagi po ng Luzon, Visayas or Mindanao po, ang ating church treasurer po si Bernice Lynn Soriano po ay meron pong GCash account po at ito po ay 0929-113-1947. 0929-113-1947. Kaya nawa po, mga kapatid, magtulong-tulong tayo, malapit ng pagdating ng Panginoong Diyos. Sabi nga doon po sa unang Korinto 15:58, alam niyo po yung buong topic po na yung 1 Corinthians chapter 15 verse 52 hanggang 58, basahin niyo, tungkol din sa rapture po yon. Ano pong pahayag bandang huli. Ang sabi po ng unang Korinto, doon po mga kapatid sa 15:58, huwag kayong mawawalan ng pag-asa sa patuloy na paggawa po ng kabutihan sapagkat alam ninyo na ang inyo pong pagpapagal ay hindi ho mawawalan ng kabuluhan. Muli ho, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Natapos tayo po at niloob ng Panginoong Diyos ang serye po natin na magsimula na po. Yan po ang tribulation ay susunod nating pag-aaralan. Ngayon pong gabi po tinapos natin ang pag-aaral tungkol sa rapture at nawa po huwag kayong matatakot, magsubaybay lang kayo, patuloy nating pasalamatan ng Diyos. Sige po, tayo po lahat ay manalangin, pasalamatan natin ang ating dakilang Ama. Muli po Panginoon, maraming salamat po sa mga aral tungkol sa kawakasan. Layunin ninyo na malaman namin may pag-asa po kay Kristo, lalong-lalo na sa lahat ng nanalig at nagtiwala sa Kanya na siya po'y namatay sa krus ng Kalbaryo at nilinis kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Gayon din po ang aming hinihiling Panginoong Ama. Patuloy niyo po na gabayan ang lahat ng amin pong mga gawain. Layunin mo, Panginoong Diyos, na dagitin ang lahat ng mga mananampalataya. Maging sila man po ay buhay o patay na, nakatakda ang panahon sa pagbaba po mula sa langit ng Panginoong Jesucristo, sa pagtunog po ng pakakak ng arkanghel, sa pagdinig namin sa tinig. Kami po na mga naririto sa mundo na ito'y dadagitin po at ang mga nangamatay po'y muling mabubuhay upang ikaw po ay makasama namin sa buhay na walang hanggan. At pagkatas nito'y magpalakasan po kami gaya ng iniuutos ninyo. Sa lahat ng prayer meeting, sa lahat ng Bible study, sa lahat ng preaching po, magpalakasan po kami, Panginoong Ama, upang kami po ay patuloy, Lord, na magkaroon po ng matinding pag-asa at hindi mawalan po ng patuloy na pananalig sa inyo. Muli, maraming salamat po. Ang pinakamataas na papuri, pagkilala at pagdakila ay tanging sa iyo lamang po sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa. Pagpalainawa po tayo ng ating Panginoong Diyos. Purihin po natin ang dakilang Ama.